Kumusta po kayong lahat? Ako si Dr. Jose Cruz at ngayon ay ating susurin ang paksa tungkol sa pangalagaan ang iyong paningin. Sa isang maliit na malinggawi lamang araw-araw, ang ating mga mata ay maring humina ng 3 beses na mas mabilis kaysa sa normal na tao. At may magauring ang tradisyonal na dahon na napakapamilyar, ngunit may kakayahang magpalinaw ng paningin, makatulong na maibsan ang pagod at pagkatuyo ng mata na halos hindi alam ng marami. Ngayon, nais kong ibahagi sa inyo, nga kababayan, ang tungkol sa mga uri ng dahon, manatural na gamot na makatulong na paliwanagin ang mata, protektahan ang paningin mula sa panlalabo, pagod at pagkatuyo, lalo na para sa mga nagtatrabaho sa harapi naga-computer, nagmamineyo, mga nakatatanda, may macular degeneration o katarata. At lalo na sa dulong video, mayroong isang libreng regalo na ibibigay ko sa inyo. Mangyaring panurin hanggang sa huli upang matanggap ito. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing nilalaman, mari ninyong ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak na mayroon ding problema sa mata upang matulungan silang magkaroon ng malusok na paningin. Pagdating sa kalusugan, ang mata ay isa sa pinakamahalagang bahagi na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ang mata ay tulad ng bintana ng kaluluwa. Dahil sa mga mata, nararamdaman natin ang asul ng kalangitan, ang ngiti ng mga anak at apo o nakikita ang liwanag tuwing umaga. Ang mata ay hindi lamang para sa paningin, kundi para rin sa pakikipag-ugnayan, pagpapahayag ng emosyon at pagpapakita ng kalooban. Minsan, isang tingin lamang ay nakapagsasabi ng libu-libong salita. Ngunit ang nakababahala ay marami sa inyo ang hindi sinasadya na napapabayaan ang kalusugan ng kanilang mamata. Kapag nagsimula ng lumabo, mapagod, matuyo o magluha ang mata ng walang dahilan, iyan ay senyales na humihingi ng tulong ang mata. Ang mahinang mata ay nagdudulot ng kakulangan sa ginhawa, pagkahilo, kawalan ng konsentrasyon at maaring makaapekto pa sa trabaho, pagmamaneho o pang-araw-araw na gawain. Mayroong ilang pangunahing sanhingang pagina na ating mga mata. Una, ayon sa edad, habang tumatanda, nagbabago ang istruktura ng mata. Ang mataong lampas 45 taong gulang ay madaling magkaroon ng presbyopia, macular degeneration o unti-unting pakawala ang kakayahang makakita ng malapitan. Ito ay isang natural na proseso, ngunit kung alam natin ang tamang pangangalaga ng maaga, ang mata ay maaring mapanatili ang pagiging maliksi sa loob ng mahabang panahon. Pangalawa ay ang masakit sa mata. Ang masakit tulad ng glaucoma, keratitis, retinitis, o dry at wet catarata kung hindi maaga na matukoy, ay maaring magdulot ng pagbaba ng paningin o kahit pagkabuta. Pangatlo ay ang kapaligiran at mga gawi sa pamumuhay. Ang asul na ilaw mula sa telepono, computer at TV ay nagpapahirap sa mata na patuloy na magtrabaho ng walang pahinga. Kung madalas tayong tumitingin sa malapitan ng matagal, hindi regular na kumukurap at nagtatrabaho sa air condition na silid o sa maalikabok at maruming kapaligiran, madaling matutuyo ang mata, masakit at bumaba ang paningin ng mas mabilis kaysa sa normal. Kung kulang tayo sa pagkain ng gulay at prutas, kumakain ng labis na langis, asukal o stimulants tulad ng alak, beer, at sigarilyo, masisira ang retina na magpapalabo, matuyo at magpapahina sa ating mga mata. At mayroong isang epektibo ngunit ligtas na paraan upang maiwasan ang mga sakit sa mata. Iyon ay ang paggamit ng mga uri ng dahon at prutas na pinupuri ng parehong traditional Eastern medicine at Western medicine. Una ay ang semilya ng kasya. Ito ay isang karaniwan at madaling mahanap na gamot ngunit may kahanga-hangang epekto. Ayon sa traditional Eastern medicine, ang semilya ng kasya ay may maalat na lasa, neutral na kalikasan at tumatalab sa atay at bato.
Ang dalawang organong ito ay direktang nakakaapekto sa kalusugan ng mamata. Ang atay ay kumokontrol sa mata at ang bato ay nag-imbak ng esensya at ang esensya ay gumagawa ng marrow at ang marrow ay nagpapalusok sa utak at mata. Kapag mahina ang atay at bato, ang mata ay madaling mapagod, lumabo, maging malabo ang paningin sa dilim o hindi makita ng malinaw. Ngunit kapag napalusog ang atay at bato, magiging mas malinaw ang paningin at mas magiging malinaw din ang isip. Ayon sa modernong medisina, ang semilya ng kasiya ay naglalaman ng ma-active ingredients tulad ng atraquinol, emodin, rein at mga antioxidant na nagpoprotekta sa retinal cells, binabawasan ang oxidative stress na pangunahing sanhi ng maagang pagkasira ng mata. Hindi lamang mabuti para sa mata, ang semilyang kasiya ay nakakatulong din sa pagpapababa ng taba sa dugo, pagsuporta sa presyon ng dugo at nakakatulong sa banayad na pagdumi na napakabuti para sa mga may matagal ng constipation. Susunod ay ang tungkol sa paggamit at dosis. Maaari kang gumamit ng 10,15 gram semilya ng kasiya bawat araw. Maaari itong iprito ng bahagya para sa aroma, pagkatapos ay pakuluan kasama ang chamomile, goji berries at Rehmannia glutinosa. Ang herbal na gamot na ito ay hindi lamang nagpapalinaw ng paningin kundi nakakatulong din sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa utak, binabawasan ang pagod ng mata at pinipigilan ang pagkatuyo pagkatapos magtrabaho sa computer o magbasa ng matagal. Kung nais mo ngang mas simpleng paraan, maaari mong iprito ang semilya ng cassia seeds pagkatapos ay ibabad tulad ng saa at inumin ng mainit tuwing umaga at gabi. Ang uring buto na ito ay napakabuti para sa mga madalas gumamit na computer o tumitingin sa telepono. Ang manakatatanda na may sintomas tulad ng panlalabong mata, panlalabong ang paningin sa dilim, mataas na presyon ng dugo, bahagyang mataas na liver enzymes o insomnia dahil sa mainit na atay, ang mataong nagtatrabaho sa pag-iisip na madalas sumasakit ang ulo o nahihilo ay makikinabang sa regular na pag-inom ng 1,2 tasa ng saan ng semilya ng kasya araw-araw upang mabawasan ang pagod, mapabuti ang tulog at masuportahan ang mas malinaw na paningin. Gayunpaman, ang semilya ng kasya ay mayroon ding epektong pagpapalapat ng daluyan ng dugo, pagpapababa ng presyon, at banayad na pagdumi kaya hindi ito angkop para sa mga may mababang presyon ng dugo, pagitatay, bungchis, unagi papasuzu. Lalo na ang masumasailalim sa paggamot sa diabetes o uminom ng gamot sa presyon ng dugo ay kailangan kumonsulta sa doktor o espesyalista. Dahil kung ginagamit ng sabay, maaari itong magpababa ng asukal sa dugo o magdulot ng labis na pagbaba ng presyon ng dugo. Ang malinaw na paningin ay nagsisimula sa malusog na atay at bato, at ang malusog na atay at bato ay kailangang alagaan araw-araw. Ang isang tasang tsang semilyang kasya na tama ang pagkakagawa, kasama ang malusog na pagkain, sapat na tulog, paglimita sa alak at electronic devices, ay makakatulong na hindi lamang maging mas malinaw ang paningin kundi maging matibay din sa paglipas ng panahon. Susunod, ang pangalawang uri ay ang dahon ng mulberry. Dati, nagtatanim ng mulberry para alagaan ang silkworms, kumuhang seda, at gumawa ng tela. Ngunit kaunti lamang ang nakakaalam na ang dahon at bunga ng mulberry ay dalawang mahahalagang gamot sa traditional Eastern medicine na nakakatulong sa pagpapalusok ng atay, pagpapalinaw ng paningin, pagpapalamig ng katawan, at epektibong pagpapabuti ng paningin. Ayon sa traditional Eastern medicine, ang dahon ay may kakayahang magpawala ng init, magpalamig ng atay, magpalinaw ng mata. Ibig sabihin, magpalamig ng atay, magpalinaw ng paningin, at kasabay nito,
makatulong na mabawasan ang pagkatuyo, pangangati, pagod, at pagabding mata, lalo na sa mga nagtatrabaho sa maalikabok, maraw, at mahangin na kapaligiran o malakas na ilaw. Maraming modernong pag-aral ang nagpakita rin na naglalaman ito and may na active ingredients tulad ng flavonoids, polyphenols, at vitamina A na may kakayahang maging antioksidan, protektahan ang retina, pigilan ang macular degeneration, at bawasan ang pagkatuyo ng mata dahil sa kakulangan sa nutrisyon o labis na paggamit ng computer. Ang paraan ng paggamit ay napakasimple. Kumuha ng 10,15 pinatuyong dahon ng mulberry at ibabad sa tubig upang inumin tulad ng tsaa araw-araw. Ang inumin ay may banayad at kaya-ayang amoy na nakakatulong sa paglilinis ng atay at nagpapabawas ng pagod at panlalabo ng mata pagkatapos ng mahabang araw. Pangalawa, ay ang bunga ng mulberry, isang tradisyonal na gamot na ginagamit ng ating nga ninuno upang magpalakas ng dugo, magpalinaw ng paningin, magpadilim ng buhok at makatulok ng mahimbing. Ang hinog na bunga ng mulberry ay matamis, malamig ang kalikasan at tumatalab sa atay at bato na nakakatulong sa pagpapalusog ng yin at dugo, kaya nagpapalusog sa mata at nagpapakalma sa optic nerve. Ang bunga ng mulberry ay naglalaman ng anthocyanins, isang napakalakas na antioksidan na nagpoprotekta sa photoreceptor cells sa retina at kasabay nito nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo sa mata. Dahil dito, magiging mas malinaw at mas maliksi ang paningin. Tungkol sa paggamit, maaari nating gamitin ang 10 gram pinatuyong bungang mulberry o 20 gram ng sariwang bungang mulberry na ibabad sa tubig at inumin araw-araw. Kung gusto mong mas masarap, maaari itong lutuin kasama ang red dates o goji berries upang mapataas ang epekto ng pagpapalusok ng mata, pagpapalusok ng dugo, at pagpapahimbing ng tulog. Ang dahon at bunga ng mulberry na ito ay partikular na mabuti para sa mga nagtatrabaho sa opisina, madalas gumamit ng telepono at computer, mga may tuyong mata o madalas magluha, hindi makatulog ng mahimbing o may mainit na atay. Ang manakatatanda na may panlalabo mata, maagang pagkakaroon ng puting buhok, madalas mahilo o hirap makatulog ay dapat ding regular na gumamit nito 2 hanggang 3 beses bawat linggo upang makatulong na mapangalagaan ang atay at bato at mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa mata. Gayunpaman, tandaan na ang mulberry ay may malamig na kalikasan kaya ang mamamababang presyon ng dugo, mahina ang spleen at tiyan, madaling giniginaw ang tiyan, o nagtatay ay hindi dapat gumamit nito ng madalas. Ang mabuntis o nagpapasuso ay dapat ding kumonsulta sa doktor bago gumamit nito upang matiyak ang kaligtasan. Sa simpleng pagpapanatili ng ugali ng pag-inom ng 1 tasa ng saan ng mulberry o ilang hinog na bunga ng mulberry bawat linggo, kasama ang balanseng pagkain at sapat na tulog, ay inaalagaan mo ang iyong malinaw at malusog na mga mata araw-araw. Susunod, ang pangatlong uri ng halaman ay ang milk thistle. Ang pangalan nito ay maaring kakaiba, ngunit ito ay talagang napakapamilyar sa modernong medisina. Ang milk thistle ay nakakatulong sa malinaw na paningin sa hindi direktang paraan ngunit napakatibay. Pinoprotektahan at nai-regenerate nito ang maslula ng atay. At ang atay ay ang filter at pinagmulan ng sustansya para sa mga mata. Ang sangkap sa milk thistle ay may isang napakakilalang active ingredient, ang silimarin. Ito ay isang compound na napatunayan ng maraming pananaliksik sa buong mundo na nakakatulong sa pag-regenerate ng mga selula ng atay, pinipigilan ang proseso ng fibrosis at pinapahusay ang detoxification function ng atay. Kapag malusog ang atay, mas mabilis na na-filter ang mga lason, mas mahusay ang sirkulasyon ng dugo at ang mata na isang organ na napakasensitibo sa mga lason ay napoprotektahan din mula sa oxidative stress at magang pagtanda. Bukod pa rito,
Ang silimarin ay nakakatulong din sa pagtaas ng produksyon ng glutathione, isang malakas na natural na antioksidan sa atay na nakakatulong na neutralisahin ang mga libreng radikal na nakakapinsala sa retina at paningin. Ang malinaw na paningin ay dahil sa malinis na atay. Kapag mahina ang atay, naipon ang malason sa katawan na nagiging sanhi ng madalas na pagdilaw, pagatuyo, pagod, maitim na bilog sa ilalim ng mata o kahit unti-unting panlalabo ng paningin sa gabi. Maraming modernong siyentipikong pag-aaral ang nakpakita rin na ang taong may diabetes, mga umiinom ng maraming gamot sa kanluran o madalas na nalalantad sa nakakalason na kemikal ay may mas mataas na panganib ngang pinsala sa atay at ito rin ang grupo nga mga tao na madalas makaroon ng pagbaba ng paningin at retinal degeneration. Sa makatuwad, ang pagprotekta sa atay gamit ang milk thistle ay isa ring paraan upang mapanatili ang liwanag ng mga mata. Susunod ay ang tungkol sa paggamit at dosis. Maari mong gamitin ang butong milk thistle na bahagyang inihaw, giniling sa pulbos, at inumin na may tubig araw-araw, humigit kumulang 5,10 gram, o gumamit ng mga extract na kapsula ng silimarin. 140,200 mg bawat araw depende sa kondisyon ng kalusugan. Ito ay dapat gamitin pagkatapos kumain, kasama ang isang dieta na mababa sa taba, mayaman sa gulay at sariwang prutas. Para sa mga may sakit sa atay tulad ng fatty liver, mataas na liver enzymes, mataas na cholesterol o madalas na uminom ng gamot sa kanluran, ang milk thistle ay isang napakagandang pagpipilian. Gayunpaman, kung ikaw ay may bara sa abdo, umiinom ng antikoagulan o buntis, huwag gumamit ng walang payo ng doktor o espesyalista bago gamitin. Ang atay ay ang ugat at ang mata ay ang taluktok. Upang maging berde ang taluktok, kailangan maging matatag ang ugat. Sa makatuwid, ang paggamit ng milk thistle para alagaan ang atay ay hindi lamang nakakatulong sa mas malusok na balat, mas mahusay na panunaw, kundi isa rin sa mga sikreto upang mapanatili ang malinaw at matalas na paningin kahit tumanda pa tayo. Susunod, ang ika-4 na uri ng halaman ay ang ginkgo biloba o kilala rin bilang ginkgo biloba. Isang uring ng puno na lumitaw sa mundo mula 200 milyong taon na at itinuturing na milagrosong gamot para sa utak at mata. Parehong kinikilala ng traditional Eastern medicine at modernong medisina na ang ginkgo biloba ay nakakatulong na mapataas ang sirkulasyon ng dugo, mapabuti ang memorya, at kasabay nito, mapalusok ang retina at epektibong maprotektahan ang paningin. Ang dahon ng ginkgo biloba ay naglalaman ng dalawang pangunahing grupo ng active ingredients, flavonoids at terpenoids. Ito ay napakalakas na antioxidants na may kakayahang neutralisahin ang libreng radikal, mga molekula na nagdudulot ng pinsala sa mga nerve cells, blood vessels at retina. Bukod pa rito, ang ginkgo biloba ay nakakatulong sa pagdaloy ng dugo sa retina na nagbibigay ng mas maraming oxygen at sustansya sa mga photoreceptor cells, ang lugar na tumatanggap ng liwanag at nagpapadalang signal sa utak. Dahil dito, ang ginkgo biloba ay maring makapagpabagal sa proseso ng macular degeneration, mabawasan ang panganib ng pagkawala ng paningin, at kasabay nito, mapabuti ang paningin, lalo na sa mga matatanda. Maraming pag-aral ang nakpakita rin na ang ginkgo biloba ay napakabuti para sa mga may glaucoma na nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa optic nerve. Mula doon ay nababawasan ang pinsala sa mata. Tungkol sa paggamit at dosis, maari mong gamitin ang 5,10 gram ng pinatuyong dahon ng ginkgo biloba na pakuluan at inumin araw-araw o mas maginhawa
ang ginkgo biloba extract na iniinom araw-araw. Gayunpaman, dapat itong gamitin pagkatapos kumain at ipagpatuloy ng regular sa loob ng hindi bababa sa 2,3 buwan upang makita ang malinaw na epekto. Kapag ginagamit, dapat uminom ng maraming tubig at kumain ng maraming gulay dahil ang mga antioksidan sa mga gulay at prutas ay sumusuporta sa ginkgo biloba upang mas maging epektibo. Ang dahon ng ginkgo biloba ay napakabuti para sa mga matatanda, madalas gumamit ng utak, mag-aaral na nag-aaral ng husto, may pagbaba ng memorya, disorder sa sirkulasyon ng dugo sa utak, pagkahilo o pagod sa mata dahil sa kakulangan ng dugo na nagpapalusok sa optic nerve. Gayunpaman, nais kong tandaan ang isang mahalagang bagay. Ang ginkgo biloba ay maring magpaba ng dugo, kaya ang sinumang umiinom ng antikoagulant o may kasaysayan ng pagdurugo sa tiyan, stroke o mga buntis ay hindi dapat gumamit o kailangang kumonsulta sa doktor bago gamitin. Tandaan mga kababayan, ang malinaw na paningin ay hindi lamang nangangailangan ng sustansya, kundi nangangailangan din ng malinis na dugo, sapat na dugo, at regular na daloy ng dugo. At ang ginkgo biloba ay ang gamot na makatulong upang mangyari ito sa natural, ligtas at matibay na paraan. Susunod, ang ikalimang uri ng pagkain ay ang madilim na berdeng gulay. Sa lahat ng pagkain na mabuti para sa mata, ang madilim na berdeng gulay ay palaging nangunguna sa listahan. Ito ay hindi lamang isang natural na milagrosong gamot na nakakatulong sa pagpapalusog ng retina, paglaban sa pagtanda ng mata, kundi isang pinagmumulan din ng mahahalagang sustansya para sa buong katawan. Ang madilim na berdeng gulay tulad ng spinach, kale, kangkong, at dahon ng kamote ay naglalaman ng dalawang napakahalagang sustansya, lutein at zeaxanthin. Ang dalawang sangkap na ito ay gumagana bilang isang natural na filter na ilaw na sumisipsip at nag-alis ng UV rays na kakapinsalang asul na ilaw mula sa mga screen ng telepono, computer at araw. Ito ang pangunahing sanhing makular, degeneration at panlalabong mata sa pagtanda. Hindi lamang iyan, ang lutein at zeaxanthin ay naipon din sa makula sa retina na nakakatulong na palakasin ang sentral na paningin, ang lugar na tumutulong sa atin na makita ang madetalye at kulay ng malinaw. Pangalawa, ang madilim na berdeng gulay ay mayaman din sa vitamina C, A at beta-carotene. Ito ay malakas na antioxidants na nakakatulong na maiwasan ang retinal degeneration, mabawasan ang katarata at protektahan ang mga selula ng mata mula sa mga libreng radikal. Bukod pa rito, ang madilim na berdeng gulay ay nagbibigay ng fiber, magnesium, potassium at folate na nakakatulong na mapabuti ang sirkulasyon ng dugo, kontrolin ang presyon ng dugo at patatagin ang asukal sa dugo. Lahat ito ay mahalagang salik upang mapanatili ang malusok na mata, lalo na sa mga may diabetes o mataas na presyon ng dugo. Maari mong gamitin ang mas sumusunod na paraan. Una, kumain ng madilim na berdeng gulay araw-araw ng hindi bababa sa 2 pagkain. Bawat pagkain ay isang buong tasa. Pangalawa, ipagsama sa iba't ibang gulay at prutas. Halimbawa, kumain kangkong sa umaga, dahon ng kamote sa tanghali, at spinach salad sa gabi. Pangatlo, lutuin ng bahagya lamang o bahagyang i-steam. Huwag ay prito ng labis dahil ang mataas na temperatura ay maring magpababa ng higit sa 50% ng lutein. Kung nahihirapan kang kumain ng pinakuluang gulay, maari mong ihalo ang madilim na berdeng gulay sa blender kasama ang mansanas o orange na mas masarap at madaling masipsip ng katawan. Ang uri na ito ay angkop para sa mga nagtatrabaho sa opisina, mga matatanda, mga may mataas na kolesterol, diabetes, o madalas na nagpapagod sa mata.
lalo na sa mga sumasailalim sa paggamot sa sakit sa mata tulad ng macular degeneration. Katarata ay dapat kumain ng berdeng gulay araw-araw bilang isang natural na gamot na hindi dapat palampasin. Gayunpaman, may ilang bagay na dapat tandaan. Ang may mahinang panunaw o madalas makaramdam ng kabag ay dapat kumain ng katamtaman at ngumunia ng maigi upang masipsip ng katawan ng maayos nang hindi nagdudulot ng lamig sa tiyan. Tandaan, makababayan, ang malusok na mata ay nagsisimula sa simple at pang-araw-araw na pagkain sa hapagkainan. Susunod, ang ika-6 na uringang pagkain ay ang water chestnut. Ito ay isang uringang halaman na may dalawang matulis na sungay na parang ulo ngang kalabaw na lumilitaw sa taglagas. Parang isang simpleng pagkain lamang, ngunit sa traditional Eastern medicine, ang water chestnut ay isang mahalagang gamot na nakakatulong sa pagpapalinaw ng paningin, pagpapalamig ng atay, at epektibong paglilinis ng katawan. Tungkol sa mga benepisyo, ang buong halaman ng water chestnut mula sa ugat, tangkay, dahon hanggang sa bunga ay may matamis na lasa, malamig na kalikasan at tumatalab sa atay at tiyan. Ayon sa tradisyon, ang water chestnut ay nakakatulong sa paglilinis ng init, pagdetox, pagiging diuretic, pagpapalamig ng atay, at lalo na sa pagpapalinaw ng paningin dahil sa kakayahan nitong gawing mas epektibo ang paggana ng atay. Kapag malusok ang ating atay, mayos ang sirkulasyon ng dugo, regular na naalis ang malason, at ang retina ay nabibigyan ng sapat na sustansya at natural na nagiging malinaw ang paningin. Sa aklat ng mga halamang gamot sa Pilipinas ni Profesor Dotatloy, naitala na ang matao sa maraming lugar sa Hilagang Delta ng Pilipinas ay madalas gumagamit ng water chestnut upang makdetox ng alak, makpalamig ang atay, at mapabuti ang paningin. Isang napakahalagang kaalaman ng ninuno na ipinasa sa maraming henerasyon. Ayon sa modernong medisina, ang water chestnut ay naglalaman ng protina, starch, fiber, vitamina B1, B2, C, at minerals tulad ng calcium, iron at zinc na lahat ay mahalagang salik upang mapalakas ang kalusugan ng optic nerve at retina. Lalo na, ang water chestnut ay mayroon ding banayad na antioxidant na kakayahan na nakakatulong na pabagalin ang proseso ng pagtanda ng mga selula ng mata. Bukod pa rito, dahil sa kakayahan nitong magpalamig ng atay at maging diuretic, ang water chestnut ay nakakatulong din sa katawan na maglabas ng lason, mabawasan ang internal heat, mabawasan ang pimples, at mapabuti ang tulog. Ito ang kailangan ng taong nagtatrabaho ng sobra o nananatiling gising ng matagal. Tungkol sa paggamit at dosis, maaari mong isama ang water chestnut, pinakuluan o inihaw, sa iyong pagkain araw-araw na hindi lamang masarap kundi nakakatulong din sa pagpapalamig, pagdaragdag natural na enerhiya ng hindi nagpapataas ng asukal sa dugo. Kung gagamitin ng regular sa loob ng 2 hanggang 3 linggo, mararamdaman mo ang paggaan ng katawan, paglinaw ng balat, pagbawas ng pagod sa mata at mas malinaw na paningin. Ang water chestnut ay partikular na angkop para sa mga madalas uminom ng alak, nagtatrabaho sa mainit na kapaligiran, may mahinang atay, madalas magkaroon ng pimples, insomnia o tuyong mata. Ang mamatatanda, managtatrabaho sa computer, at mga may mabinhing mata ay maaari ding regular na gumamit nito upang mapalamig ang atay at masuportahan ang paningin. Gayunpaman, may ilang grupong tao na kailangang mag-ingat dahil ang water chestnut ay may malamig na kalikasan, kaya ang manaktatay, giniginaw ang tiyan, buntis, o may mahinang spleen at tiyan ay hindi dapat gumamit nito ng madalas, kundi gumamit lamang ng maliit na dami at ay pagsama sa luya o mainit na tsa upang balansehin ang malamig na kalikasan ng gamot na ito.
Ang water chestnut ay isang regalo mula sa kalikasan na nakakatulong sa paglilinis ngang atay sa pinakamahinahong paraan. At ito ang regalo para sa inyong lahat na nakapanood hanggang dito. Mangyaring makomento ngang kailangan ko ng detalyadong plano ng pagkain para sa aking sakit. Babasahin ko at gagawan ng detalyadong plano ng pagkain sa loob ng 30 araw. Ano ang kakainin at inumin sa umaga, tanghali at gabi upang may bigay sa inyo sa lalong madaling panahon, mangyaring tandaan na magkomento. Mahal kong mga kababayan, naniniwala ako na makasama nating dinaanan ang isang napakahalagang paglalakbay. Ang paglalakbay upang muling matuklasan ang natural na liwanag ngamga matagamit ang napakapamilyar na sangkap. Lahat ito ay mahalagang regalo na ipinagkaloob ng kalikasan upang protektahan ang mga mata, linisin ang atay at mapabuti ang sirkulasyon at labanan ang pagtanda kung gagamitin natin ng tama sa tamang dosis at regular. Nais kong tandaan ninyo ng mabuti ang isang bagay. Ang mga mata ay walang kapalit na bahagi. Kapag lumabo na ang paningin, gaano man kaunlad ang medisina, napakahirap na ibalik ang paningin tulad ng dati. Sa makatuwid, ang pangangalaga sa mata ay hindi gawain ng bukas kundi gawain ng ngayon. Kahit na maliit na bagay lamang araw-araw ay pinoprotektahan mo na ang iyong sariling liwanag. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang kaalaman na ibinahagi ko ngayon, maaari ninyong bigyan akong like at ibahagi ito, pati na rin mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mahahalagang video sa hinaharap. Kung saan patuloy akong sasamahan kayo at magbabahagi ng mas malalim patungkol sa mga paraan ng pagpigil sa sakit, pangangalaga sa kalusugan ng aktibo at pamumuhay ng masaya at malusog araw-araw. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng video ngayong araw. Naway palagi kayong magkaroon ng malinaw na paningin, payapang isip at malusok na pamumuhay upang tuwing gigising tayo sa umaga, makita pa rin natin ng buwang asul ng buhay at ang ngiting ating mga pinakamamahal. Makita-kita tayo sa mga susunod na video. Salamat sa panonood ng buong video ngayong araw upang hindi makaligtaan ang masusunod kong video. Mari kang mag-subscribe sa channel sa bilog sa gitna o mari mong panorin ang mga video sa kaliwang sulok o sa kanang sulok